Praise God. Good afternoon po. Sabi sa katabi, magandang hapon. Pati nasa likuran, magandang hapon. Nasa kanan, kaliwa, good afternoon. Pag hindi kumiti, bigyan niyo po ng 500. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Amen. Kada declare ito po yung nangyayari. Amen. J1 Culture. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. Amen. Palapakan po natin si Lord. Sino po dito ang 7 araw ng nagmo-morning prayer? Ituloy nyo po yan. At least naka 7 araw na kayo sunod-sunod. At sa lahat po ng nakamiss, okay lang yan, pwedeng bumalik ulit. Magsimulang muli ng morning prayer. Okay po? Pero dapat part 2 po tayo ng morning prayer, pero itong araw pong ito ay meron tayong sineselebrate. Ano po? So, kaya ito ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Ready ka na ba? Amen. So, makikinig ka mabuti ha. Huwag mo muna kakausapin ang iyong katabi. Mahal lang pamasahe papunta rito. Kapag usapang ina, hindi mawawala ang kwento ng dalawang ina. Ayan. Okay. Sa Old Testament, na nag-aagawan sa isang anak. Alam niyo po ba yung story ito? Sa 1 Kings chapter 3, verses 16 to 27. Basahin po natin mabuti para inyo pong maunawaan. Pagkatapos ay naparoon sa hari ang dalawang upahang babae at tumayo sa harapan niya. Verse 17, sinabi ng isang babae, "O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay at ako'y nanganak ng isang batang lalaki nang kasama ko pa siya sa bahay." Verse 18, nang ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, ang babaeng ito ay nanganak din at kami ay magkasama. Wala kaming ibang kasama sa bahay, liban sa aming dalawa. Ang anak ng babaeng ito ay namatay kinagabihan sapagkat kanyang nadaganan ito. Verse 20, at siya'y bumangon ng hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa tabi ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog. Ininiga niya ito sa kanyang dibdib at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking dibdib. Verse 21, kinaumagahan, nang ako'y bumangon upang aking pasusuhin ang aking anak, nakita ko na siya'y patay na. Ngunit kinaumagahan ang aking kilalaning mabuti, hindi iyon ang batang aking ipinanganak. Verse 22, nang sinabi ng isang babae, hindi, ngunit ang buhay ay aking anak at ang patay ang iyong anak. At sinabi ng isa, hindi, ngunit ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay siya aking anak. Ganito sila nagsalita sa harap ng hari. Wala pa pong DNA noon. Kaya hindi maiintindihan kung kanino talagang anak iyon. So ano po ang nangyari? Kaya sinabi ng hari, dalhan ninyo ako ng isang tabak, itak. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. Verse 25, at sinabi ng hari, hatiin sa dalawa ang buhay na bata. Bahala na po kayo mag-isip kung papaganito o papaganyon. Bahala na po kayo kung paanong hati ang gusto nyo sa bata. Sabi ng hari ha, verse 25, at sinabi ng hari, hatiin sa dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa naman. O kalahati para walang lamangan. Verse 26, na magkagayoy nagsalita ang babae na ina ng buhay na kanyang na bata sa hari, sapagkat ang kanyang puso ay nahahabag sa kanyang anak at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata
at sa anumang paraay huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi iyan magiging akin ni sa iyo man, hatiin siya. Verse 27, nang magkagayoy, sumagot ang hari at nagsabi, ibigay ang buhay na bata sa unang babae at sa anumang paraay huwag patayin siya ang kanyang ina. Nagets niyo po bang story? Kung ikaw ang tunay na ina, hindi mo hahayaang mapahamak ang iyong anak. Pwede po ba sa pagkakataong ito'y ma-invite ko pong tumayo lahat ng ina ng tahanan sa oras na ito? Sige po, tayo po kayo, wag po kayong mahihiya. Sige po, tayo na po, halata na naman pong ina. Kahit mukha pang beautiful, tumayo po kayo. Yan po ang mga ina. Sa mga ina na hindi na bumibili ng luho nila alang-alang sa kanyang mga anak. Sa mga ina na nagmamahal sa kanyang asawa kahit pagod na sila. Sa mga ina na tumayong ama dahil kailangan tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa mga ina na ina noon pero naging ina ulit ngayon dahil nag-alaga ng apo. Sa mga ina na tumayong ina kahit hindi sila ang tunay na ina. Sa mga ina na naghihintay maging ina. Sa mga ina na hindi pa dapat ina. Hindi pa tamang panahon naging ina. Sa mga ina na piniling lumayo upang masuplayan ang pangangailangan ng buong pamilya. Sa mga ina na kahit nag-iisa na dahil namatayan ng asawa pero kinaya. Sa mga ina na iniwan ng asawa pero nagpatuloy at lumaban para sa mga anak. Sa mga ina na binabaliwala dahil nakasanayan na ang ginagawa. Sa mga ina na iniwan na ng kanyang mga anak na inalagaan dahil nagkapamilya na. Sa mga ina na hindi itinuring na ina dahil sa pagkakamali nila. Sa mga ina na ngayon matanda na at nangangailangan na ng serbisyo na ginawa nila noon. Sa mga ina na hindi makakaila na naging tunay na ina at nagpatunay ng pagiging ina. Bigyan natin ng palakpak ng ating mga ina. Pasalamatan natin sila dahil sila ay biyaya ni Lord sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pwede na po kayong magsiupo. Mamaya may ibibigay po kami sa inyo. Hindi po pera. Yung mga anak nyo po ang bahala sa pera. Okay? Simulan na po natin ang preaching. Iba ang pag-ibig ng isang ina. Kaya gano'n na lamang inahalin tulad ni Lord ang pag-ibig niya dito. Isaiah 66 verse 12 to 13. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog at ng kaluwalhatian ng mga bansa ay parang umaapaw na batis at inyong sususuhin. Kayo'y kakalungin sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod. Gaya ng inaaliw ng kanyang ina, gayon ko kayo o gayon ko aalawin kayo. Ang title po nito ay, Ang Pag-ibig ng Diyos Gaya ng sa Ina. Tapos na po ang preaching. Okay, tuloy po tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay inihalin tulad sa pag-ibig ng isang ina. Today, we are going to honor God sa ating mga mother or ina ng tahanan. Huwag na po magtatampo ang tatay, may araw po kayo. Parating na rin yung araw nyo. Sa oras na to, mother muna. Okay? Matthew 23 verse 37. Wait lang. Para nabasa ko na yata yan. Ang ina, yung pinakamauruga, labis mag-alala. Sasabihin ng ina, huwag kang lalayo, dito lang tayo. Kaya naman, nauso ang isang bahay, 10 pamilya.
Huwag kayong lalayo, sama-sama lang tayo dito. Yan ang ina. Ang tatay, umalis kayo ng bahay, pumunta kayo doon, magtrabaho kayo, maghiwa-hiwalay tayo. Ang mother, dito kayo sa atin. Huwag kayong aalis, huwag kayong lalayo. Kaya naman, isang bahay, maraming pamilya. Huwag na kayong magtaka. Si mother ang dahilan noon. Ang ina. Siya ang mag-unite sa buong family. Siya ang magsasama-sama sa kanyang mga anak. Na tulad ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo. Ang katangian ng pag-ibig ng Diyos, ito pag-uusapan natin. Ang katangian ng pag-ibig ng Diyos na gaya ng sa ina. Una, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Walang favoritism. Kung ramdam mo anak na ang iyong mother ay may favoritism, nagkakamali ka. Wala. Acts chapter 10 verse 34b. Tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Tulad ng isang ina, kung anong meron yung isa, dapat meron din yung isa nang hindi magkahilian. Ibibili parehas. Talagang ang mga mother ay magastos. Biruin mo kung 10 anak, dapat lahat ay meron. Hindi pwedeng yung isa lang ang meron. Ganyan po ang mga ina. Merong isang ina ang tinanong kung sino ang pinakamahal sa 10 anak. Ang sagot ng ina ay, sa palagay niyo, ano kayong sagot niya? Ang sagot niya ay, yung may sakit hanggang siya ay gumaling. Pagkagaling, pantay-pantay na ulit lahat. Andun siya sa mas mahirap, mas hirap sa buhay, mas kailangan siya. Pero kapag okay na, pantay-pantay na ulit. Yan ang ina. Kahit siya ay mawalan, dapat meron lahat. Ito ang pinakamasakit na katotohanan. Makinig mga anak, tayo lahat yon. Hindi siya nagtatangi, dapat pantay-pantay, pero ang trato ng mga anak sa ina ay hindi rin pantay-pantay. Ano ibig sabihin? Marami tayong trato sa ating ina na ang pag-ibig ang kanyang ibinibigay, pero iba ang ating ibinabalik. Taas ng boses ni bunso, lakas ng utos ni pangalawa, taas ng tingin ni panganay. Hello, mga anak, mahalin ang iyong ina. Ngayong Mother's Day, pwede ba nating ibigin ang ating mga ina na hindi rin pantay-pantay? Anong ibig mo sabihin, Pastor? Pagalingan sa pagmamahal sa ating ina. Kung yung isa, anak, nagbigay ng bulaklak, iyo, chocolate. Yung isa, cake. Yung isa, money cake. Yung isa, house and lot. Wala pong pambigay na house and lot, Pastor. Ano lang po, lot lang, lot. Yung isa, sasakyan. Pagalingan sa pag-ibig sa ating ina. Dami mong oras sa barkada, sa iyong inay parang kakaunti. Hello, sabi mo sa katabi mo, partner, pinatatamaan ka ni Pastor. Aba naman, mahiya naman tayo kung ang lagi mo kasama ay barkada pero ang iyong ina ay hindi mo man lang naiilabas. Nauubos ang pera mo, ang sahod sa ibang tao pero sa iyong ina ay wala. Tutuloy ka pa ba ito? Mga may barkada niya, kahit mga asawa, baka mas gusto niyo pang kasama ang barkada kaysa asawa mo. Itutuloy ko pa ba ito? Praise God. Hindi nagtatangi ang ina, I pray na tayo din gawin nating espesyal ang ating mga ina. Nag-iisa lang yan, nag-iisa lang. Amen? Number 2, God is gracious. Basta na yung God is gracious, mapagbiyaya. Psalm 145 verse 8. Ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Wow! Ang ina, ang pinakamadaling magpatawad. Magagalit yan sa'yo kasi may mali kang nagawa, pero mamaya aalokin ka niyan. Kumain ka na? Hindi mo pa rin ito nahuhugasan? Mamaya siya na naghugas. Ang bilis-bilis magpatawad ng isang ina. Magagalit yan, mamaya okay na ulit. Ang ina ay nagagalit din pero bumabawi agad-agad kasi ayaw niya magkaroon ng gap
siya at ang kanyang anak. Ang ina ay gracious, siya ang bumabalanse sa lahat. Kaya malimit, sasabihin ng tatay, tunay kaya ito mga tatay, Daddy, pumunta ka sa iyong ina. Lahat ng tatay lagi sasabihin, ikaw anak, pumunta ka sa iyong ina. Kasi pag ang tatay nagsabi, ito dapat, ganito dapat, mali yan. Pero pag papagalitan na, pumunta ka sa iyong ina. At yung ina naman, ang bumabalanse sa lahat. Ibig sabihin, pastor, ang tatay hindi balanse, hindi talaga. Malamang lagi yung disiplina pag tatay. Pero ang mother, balanse siya. Pag pinapalo na yung anak ng tatay, ang mother, ay tama na, ayos na yun. Mapagbiyaya talaga ang ina. Kasi alam niya na ang ina ay may pinakamatinding pangunawa sa lahat. Kahit bumalpa ka, magagalit siya, or kikimkiming niya na lang. Tanong lang, narinig mo na ba ang iyong ina na nagsabi sa iyo ng problema niya? O nang dalahin niya? Or pinapalampas o sinisikreto niya na lang lahat? Habang ikaw ay tulog, yun ay nag-iisip. Minsan, umiiyak mag-isa nang hindi mo nalalaman. Pastor, ba't ganyan ang preaching mo? Parang gusto ko na umuwi. Punta ng aking ina. Dapat lang may isang araw na marirealize natin ang ginagawa natin. At ayaw ko dumating sa punto ng buhay natin na kat huli na ang lahat para ipakita ang pag-ibig sa iyong ina. Kaya habang buhay pa ang iyong ina, kung buhay man ngayon, ipakita ang tunay na pag-ibig sa kanya. Amen? Ngayong Mother's Day, kung ang mother ay gracious, dapat tayo din maging gracious. Bakit? Makinig mabuti mga anak, tayong lahat yan. Di na siya sing lakas ng dati. Di na siya sing tindi ng memory niya dati. Nakakalimot na siya. Hindi na din tulad ng dati ang paningin at pandinig niya. Kaya yung mga sinasabi mo, nasabi ko na yun, inay, hayaan mo na. Kasi nga maedad na. Ang mother na 60 pataas, taas ang kamay ng mga mother na 60 pataas, ang lahat ng mother na 60 pataas ay hindi na kinokorek. Matututunan pa ganiya yun ay 60 na. Hindi na matututunan niya yun. Mga anak, ang gagawin lang natin, intindihin ang ating mother. Kung meron man siyang ginagawang mali, hindi maganda sa paningin mo, mahalin mo na ang iyong ina. Marami ng pinagdaanan niyang hirap sa iyo. Hanggang pagtanda mo naman, maghihirap pa rin sa iyo. Mahalin mo na yan. Hindi na siya sa lakas ng dati. At tumahimik ang sanlibutan. Hindi na sintindi ng paningin niya dati. Malabo na. Ang pandinig, medyo mahina na. Kaya kung pinaulit sa'yo, ulitin mo talaga. Nang mababa ang tono. Anak ko, gasan. Ano, inay? Gasan mo ito. Anak! Intindihin na ikaw ay lumapit at hinaan ng tono. Ano po, inay? Ano nga po yun? May napapanood ko sa TikTok yung kanyang lola hindi na makarinig. Yung sinasalita na lang sa tenga. Bibigyan na kayo ng 1K. Sabihin nyo lang daw yung pangalan. Ano ka mo? Sabihin nyo yung pangalan, 1K, bibigyan kayo ng 1,000. 1,000. Sino? Sa tenga na kinakausap. Imagine. Kaya kung kayo po ay anak na medyo may edad na magulang nyo or ina, kay tatay, pagpasensyahan nyo na, intindihin nyo na. Bata pa ikaw, sila'y matanda na, kaya intindihin na. Napapagod din sila. Hindi na sing lakas ng dati, hindi na sing perfect sa alam mo. Kung may sablay siya, maging gracious ka. Kung may mali siya, unawain mo siya. Kung may pagkukulang siya, pagpasensyahan mo na. Kung di mo siya maintindihan, isipin mo may dahilan yon. At maiintindihan mo din pagdating ng panahon. Amen po ba? Parang itong preaching na ito nakakaiyak. Habang ako nagsasalita, ano? Be gracious din ha? Be gracious. Kaya sa totoo lang, pasok po kayo. Hello po, welcome. Welcome. Sige po. Ayan. Have a seat. Maganda pong usapan namin. Nakakaiyak.
Welcome. Okay. Kaya sa totoo lang, sa mga kabataan na sinisigawan ng magulang or tinatasan ng boses, alam nyo, medyo tumatas din ang emosyon ko dyan. At hinihingi ko talaga matinding biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi ano yun hindi pagrespeto sa magulang. Kaya pag ako nakakagawa nun, talagang iba talaga sa pakiramdam ko. Alam mo yun, ang asawa ko. Talagang ako ilalapit sa magulang ko at ako hihingi ng sorry. Kahit sa call lang na hindi marinig, o kaya video call na may hindi nagawa, lalapit talaga sa aking mother pag uwi ko. At ako ang unang magsosorry sa kanya paulit-ulit. Mga 3 beses. Pag ako nagtaas ng boses. Kaya po kayo mga anak, kung nariyan pa ang inyong ina, mahalin at huwag taasan ng boses. Mababa, huwag laging soprano. Masyado mataas. Babaan nyo lang. Okay? Be gracious sa kanila, ha? Pastor, bakit ko ito gagawin? Una, dahil nag-iisa lang yung ina. Mahalin mo na yan. Nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang. At, meron pa pangalawang dahilan. Ephesians 6, verses 2 to 3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. At anong pangako? Verse 3. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kung gusto mong umikli ang buhay sa ibabaw ng lupa, huwag mo igalang. Kung gusto mong umikli. Kasi pag ginalang mo ang magulang mo, ang iyong ama at ang iyong ina, hahaba ang buhay mo at magiging mabuti ang kalagayan mo dito sa lupa. Ibig sabihin, magiging maayos, magkakaroon ka ng buhay na maatiwasay, maganda, kumikita, maayos ang buhay. Bakit? Kasi iginalang mo ang iyong magulang. Kaya kung pansin mo, medyo may problem ka sa buhay mo ngayon. Baka ang sikreto o hindi mo nagagawa ay ang paggalang sa iyong ina. Sabi mo sa katabi mo, may problema ka ba sa iyong ina? Baka may problema ka ha? Baka Kasi kung meron, ayusin agad ay magkakaroon daw ng matagal na buhay sa ibabaw ng lupa. Ito na. Ito muna. May pangako si Lord. May mga pagkakataong maaring tama ka. Oo, tama ka. May punto ka. Mas alam mo. Okay. Pero wala pa rin tayong karapatan na sigawan sila. Wala ka pa rin karapatan. Kahit pamali sila, kahit na mali ang intindi nila, wala ka pa rin karapatan. Ikaw ay anak at ikaw ay inalagaan nang hindi mo nalalaman simula pagkabata mo. Kaya uli, sabi mo sa katabi mo, kailangan ma-realize mo ito. Yung iba na aalala kanilang mga ina, naaalala nila. Sabihin ni na good way, dahil naging gracious din sila sa atin nung mga times na di ka sumusunod, mga times na pasaway ka, sa mga times na bata ka pa inaalagaan, palpak ang ginagawa mo nung bata ka, pero yung ina, masaya sa atin kasi anak tayo. Tama? May sinira, ay anak ko naman ito, talagang nagdi-discover pa Tuwan-tuwa, nung ang ina ang nagkasala, may nasira. Anak, anong reaction mo? Parehas ba ng sa ina? Pero tayo, nung sila ang may palpak, ang ating mga ina, ibang reaksyon natin. Di tayo masaya kasi ina natin sila. Parang mali. Kasi galit tayo sa tuwing may gagawin silang mali. Pero nung bata ka, ang dami mong palpak na ginawa. Pero, masaya ang iyong ina. Habang gumagawa ka ng kapalpakan mo. Iba yata yun. Parang may hindi tama. Maging pasensyoso sa ating ina at mapagbiyaya. Mas lakihan ang pangunawa sa kanila. Can I hear an amen? Amen. Nandyan pa ba kayo? Okay. Pagpunta nyo ba dito, nagpaalam kayo sa inyong mga ina, mga kabataan. Nung binigyan lang ng bebente, ano sabi? Aba, titignan ko pag may trabaho ka na kung magkano ibibigay mo sa iyong ina. Baka isikreto mo bang sahod mo? Walang natira. Nung bata ka, ganun-ganun ka pa. Nung hindi ka binibigyan ng pera. Kung gawin kaya ng iyong ina yun sa iyo. Sige nga. Subukan natin balik na rin. Sa bawat ibibigay mo, ito lang. Balik na rin natin.
Di ba? Hindi natin nare-realize yun. Pero mga anak, it is for your own good na mahalin ang inyong mga ina. Sige, yan, inubo ang mata, may tubig po sa likod. Okay, number 3. Ano lang po ito, 99. God cares. God cares. 1 Peter chapter 5, verse 7. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Wow! Ang ganda. Nagmamalasakit. Totoo yan. Ang trabaho ng ina ay hindi natatapos. Sino dito mga ina ng tahanan? Mga ina ng tahanan. Okay. Wala yang day off, pero puro OT. Walang day off, puro OT. Walang holiday. 365 and 1/4 days silang nagtatrabaho sa buong taon. Walang bonus. Pera na lang pagbibigyan ng anak. Iba talaga ang mother. Kung nasa bahay siya, wala siyang SSS o GSIS, walang PhilHealth or Pag-ibig. Kahit todo ang trabaho niya. Walang holiday, pero wala siya nun. Mga anak, kung ikaw ay anak, ikuha mo kahit SSS at PhilHealth ng iyong mother. Sino dito mga anak? Saan kayo galing? Wala nag-i-amen eh. Ikuha nyo, PhilHealth at SSS ang inyong mga ina ha. Pausap na, lalo yung mga nasa bahay lang ang mother. Ikuha nyo talaga. Magagamit po nila yon. Magagamit nila. Speaking of mother, syempre, ang aking i-share ng aking mother, testimony lang po. Ang akin pong mother ay ito lalo nag-rebuild to sa akin. Yung mother ko po kasi galing Tarlac. Kapampangan po ang mother ko. Nagkakilala po sila ng tatay ko sa Manila, dito sa Manila. Ang mother ko nangangatulong na sa edad na 12 years old. Hindi po siya nag-aral. Grade 1 lang ang natapos niya. Tapos nagtrabaho na siya, pinag-aral niya lahat ng kapatid niya. Habang nangangatulong. Until na mapunta siya sa Batangas, nagpakasal ang tatay ko sa kanya. Bata pa, parang 16 years old sila naging mag-asawa, 16. Napunta siya sa Batangas, wala siyang kakilala doon. At biyaya po ni Lord naman ay iniwan niya ang buong family niya sa Tarlac. Iniwan niya talaga ang tagal. Ang tagal na panahon na hindi siya umuwi. At alam mo si mother, napakasipag ng aking mother. Madilim pa lang. Lagi kong testimony yun eh. Gigising pa lang ako ng before 6. Nakasampay ng mother ko ng mga nalabhan na po lahat ng ng maduming damit. Nakasampay na, pagising ko pa lang, nagsasampay na si mother. Maaga pa lang, naglalaban na po siya. Gusto niya organize ang lahat. Siya nagpe-prepare ng lahat kasi ayaw niyang may makalimutan ang kanyang anak. Grabe si mother. At napatunayan ko talagang walang tamad na ina. May tamad bang ina? Wala. Siya ay labis na babalisa dahil nag-aalala siya sa iyo sa tuwing wala ka sa bahay niyo. Sino doon nagpapaalam pa? Sino doon nagpaalam pero labis? Alas 4 ako uwi. Yung pala alas 4 ng madaling araw. Very good. Magpaalam po kayo ng ayos, please. Sari-sari ang naiisip niya kapag wala ka sa inyo. Negative. Grabe. Hindi yun nagpe-pray pero nakakapag-pray bigla. Kasi wala ka pa sa bahay nyo. Tapos pagdating mo, bubungangaan ka noon. Unawain mo na kasi napakatindi ng pinagdaanan niya nung hinihintay ka niya. Mother cares talaga. Siya yung laging magpapaalala sa mga bagay na baka malimutan mo. Mga paalaala na paulit-ulit. Ang cellphone, ang charger, ang baon, ang pera, ang laman nito. O, ang cellphone, ang charger, kasama, dala-dala mo. Yung dadalhin mo, dala-dala mo. Paulit-ulit yun. Hanggang sa ikaw ay makaalis. At ikaw naman, naririnig ka na, nasabi na yan, inaayos ko na Pero bakit niya pinapaalala? Ayaw niya kasing pagdating mo doon, may nakalimutan ka. Gusto niya okay ka. Imagine mo si mother. Yung pinaguhugas ka pero mamaya hugas na, siya na palang gumawa. Yung may pinapagawa sa'yo, siya na. Talagang nagkikare siya sa'yo.
Ito matindi. Kaya nabalita yung mga biyanan eh. Sino ito may biyanan? Yun yung magulang ng asawa mo. 'Di ba? Biyanan. Huwag na kayong magtaka kung bakit ganyan kahigpit ang mga biyanan. Bakit? Kinuha mo kasi ay yung anak na pinakamamahal niya. Na inaalagaan niya ng sobra-sobra. Kaya nung inaalagaan, nung napunta sa iba, lahat ng gagawin mo sa anak niya, lahat ay para negative. Bakit? Yung mahal na anak niya na kinuha mo. Kaya anything na makikita niya, ba't ganyan ang ano nyo? Saan kayo pumunta? Ano yan? Talagang andun pa rin ang pagkalinga ng isang ina. Talagang mother cares, parang si God. Number 4, God is patient. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Sobra. Lahat na ay nagawa ng anak para maubos ang pasensya ng ina. O, nakabalita na ba kayo? Yung kanyang anak nakulong. Ano sabi ng mother? Mabait ang anak ko. Nakulong na yung anak niya. Mabait ang anak ko. Nakipaglaban sa pulis. Ganyan katindi. Sobra, lahat ay nagawa na ng anak para maubos ang pasensya ng ina, lalo na noong sanggol ka pa, kung hindi mo lang alam. Pero hindi siya sumuko sa'yo. O illustration, yung anak, baby, kapapalit lang ng diaper, biglang pumupo agad sa diaper. Pasensya na kayo sa example. Kapapalit pa lamang. Palit na uli. Umihi. Umiiyak na hindi niya alam kung anong gagawin. Sa hirap naman kapag ang baby ang walang tigil sa kaiiyak. Hindi mo naman matanong, saan ka masakit? Sa masakit? Sa masakit? Sa masakit? Sa hirap kausap ng baby kung alam nyo lang. Hindi kasi maturo kung saan ang masakit. Kaya isang araw pa lang naiyak yung baby. Ano gagawin ng magulang? Punta agad sa pedya, sa doktor. Punta agad siya doon. Papacheck ang kanyang anak. Kasi hindi mo maintindihan kung bakit naiyak. At walang tigil ng kaiiyak. Grabe. Minsan nga manghuhula na yun eh. Huhulaan mo ng sakit. Lahat na lang gagawin para lang ikaw ay gumaling. Napakatindi ng pagpapasensya ng magulang sa atin. O, ito mga pinagpapasensya ng mga ina. Mga anak, baka isa ka sa mga ito. Pero I think wala nun din sa JA1. Anak na lasing. Uuwi, lasing. Winasak pa yung pintuan. Tapos sasabihin nung ina, sa asawa niya, ayusin mo yung bukas. Hindi pinagalitan yung yung anak, ang pinagalitan yung asawa. Ayusin mo yan agad ha, bukas. Grabe. Anak na di tumutulong sa gawaing bahay. Cellphone ng cellphone. Narito yon. O, yung mga anak na cellphone ng cellphone, wala nang ginawa sa bahay. Anak na nasa tamang edad na, pero ano tawag dito? Anak na nasa tamang edad na, pero hindi pa nag-work kahit tapos na. Nangihingi pa rin ng pera. Tapos magmamayday pa, feeling blessed. Yung pala, hiningi lang sa magulang kung nasaan. Anong feeling blessed? Eh lahat ng pera mo, ginastos mo sa kayong ina. Ang matindi, halimbawa yung ina, may mga anak na may mga asawa na. Yun patagong nagbibigay sa kanilang mga anak nang hindi alam. Kita nyo ang mga ina? Pero tatay, magtrabaho ka, kaya mo yan. Magtrabaho ka. Ang ina, bibigyan nyo ng, pagkitang hirap ang kanyang anak, magbibigay yun. Kahit pa paano. Ito pa, yung mga pinagpapasensya ng mga ina, mga anak. Anak na mareklamo sa ulam. Wala namang ambag. Sardinas na naman? Sardinas na naman? Sardinas na naman? Parang may ambag siya. Wala na ba siya ambag? Wala nang tulong sa bahay, wala pang bigay na pera. Pero mareklamo sa ulam.
Anak na ayaw mag-aral kahit may pampaaral. Ano ba yan? Anak na nasagot sa magulang. Pero pag tinatanong minsan, hindi na rin nasagot. Ang hirap explainin ng anak, ano? Hindi nasunod sa utos. Ina pa din ang gagawa. Anak na di nagpapaalam at gagabihin. Kayo yung magpapaalam, ha? Anak na nagdadala ng problema. Anak na pasaway. Wala nang dito. Amen? Hello? Kung ikaw ay anak na ganyan, please, para lang sa iyong ina, magbago ka na. At sa lahat ng ginawa ng ina, makinig mabuti, iiwan din siya ng inalagaan niyang anak kung ito'y mag-aasawa na. Minsan nga, iniiwan na ng anak dahil nag-asawa na kahit di pa siya natutulungan ito. Yun ang malupit doon. Nakakita ng ibang babae na iibigin siya maliban sa kanyang ina. At nung nakita ang papalit sa kanyang ina na ibang babae, sumama na siya rito. Kahit hindi pa natutulungan yung ina na unang nagmahal sa kanya. Tapos na po ang preaching. Grabe ang haba ng PC ng mother. Grabe ang haba ng pagpapasensya ng ina. Pero totoo naman, kapag nag-asawa na yung kanyang anak, kailangan ng iwan. Genesis chapter 2 verse 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. So hihiwalay po talaga. Hihiwalay. Kaya naman, kung kayo po ay nakahiwalay na, sino dito mga nakahiwalay na sa magulang? Yung mga nakahiwalay na, magbigay ng time na dumalaw man lamang, nami-miss ka na. Kung hindi makapunta, mag-video call. Kita ka na rin doon, video call, sabay send ng GCash. Di ba pwede yun? Magbigay ng kahit papaano. Pagbigay ng time, holiday, makisama sa pamilya kaysa barkada. Family first. Pag may time, lagi. Kahit pa ikaw ay may asawa na, yayain mo yung asawa mo lalaki. Mga anak, kapag meron kang asawa, parehas mong yayain sa pamilya ng asawa mo at pamilya mo. Parehas dapat may lakad para mas masaya ang pamilya. Nami-miss. Number 5. God loves sacrificially. 99 po ito. Number 5 tayo. God loves sacrificially. Totoo yan. May sakripisyo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that although He was rich, He became poor for your sakes, so that you by His poverty could become rich. Ang mga ina, kain na kayo, ako na may busog pa. Sino narinig na yung katagang yon? Lines ng mga ina. Pero wag ka, gutom na siya. Ayos na ako, basta kayo kumain. Sino ba hindi nakain? Basta kayo kumain. Kung anong matter ay akin. Mother na mother. Sa story po ni Solomon kanina, yung binasa ko ng kauna-unahan, ibigay na ang anak, wag lang siyang mamatay o mahati. Tunay na ang ina ay iyon. Ang masakit ay hindi na-appreciate yung ginagawa ng ina. Dahil wala naman daw napuproduce na pera. Tunay naman. Kaya kung ikaw ay asawang lalaki, bigyan mo ng pera ang asawang babae, tapos siya namamahagi ha. Para at least may napuproduce. Hindi man galing sa kanya. Okay? Dahil siya ang mabait, siya ang madaling abusuhin. Mga anak, dahil siya ang mabait, madaling abusuhin. Dahil wala siyang sinasabi, hindi ibig sabihin wala siyang nararamdaman sa katawan. Kahit wala siyang sinasabi, alam niya kung kailan ka malungkot at may problema. Alam niya ng mother. Kung kailan ka umiiyak din, anak. Yun ay ramdam nun ramdam nun kung may problema ang anak. Alam na alam ng mother. Alam din ng mother kung anong dahilan. Alam niya. Kaya naman, kung kayo po ay may mother, i-celebrate nyo talaga. I-celebrate. Once I touched the hand of my mother,
Then I realized, ang aking ina nga pala ay tumatanda din. Dami ng ugat sa kamay. May nararamdaman na din yan sa katawan, pero wala kang maririnig sa kanya. May gusto siya, kaya hanggang parinig na lang, or minsan hindi na pinaparinig sa'yo. Meron niyang gusto. Sa conversation niyo, humaba ng mga 5 minutes, may sasabihin niya na gusto niya. Pero, hindi mo mahahalata na yun pala talagang gusto niya. Hindi magsasabi. Kaya mga anak, kung kayo naman ay may maayos na trabaho, may maayos na kita, tapatin mo na agad ang iyong mother. Inay, anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Ikaw naman, alamin niyo naman ang gusto ng mother, hindi sangyup tayo sangyup. Ikaw may gusto dun eh. Ikaw ang may gusto, hindi yung mother mo. Alam mo nang puro yung karning baboy. Puro taba, padadalhin mo doon. Yung isa sabi mo, swimming tayo, swimming, madaling araw. Ikaw ang may gusto noon, alam mo naman lamigin. Siyempre, papayag yun kasi sama-sama kayo. Papayag yun. Pero ang totoo, mag-e-enjoy ka siya doon. Hindi siya mag-e-enjoy doon. Tanungin mo ang gusto. Tanungin mo. Sasabihin nun, sa palengke o kaya supermarket, ito, bibili ko lahat ng gusto mo. Shopping mo. Inay, kuha nga gusto mo. Tuwan-tuwa yun. At minsan dinadamihan talaga ang kuha sa supermarket. Tuwan-tuwa yun sa ganon kasi magkakaroon ng supplies ang bahay. Alam mo na. Bigyan mo rin ng pera. Yung walang para saan. Mother, around 2,000. Para saan yan? Kung anong gusto mo. Mamaya may nakabili ng tsinelas na gusto niya. Mamaya may nakabili ng damit na gusto niya. Pag uwi mo ng bahay niyo, makikita mo yon. Kaya kayo mga anak na naghahanap buhay na. Kung si Lord ay may 10%, si Mother, kukuha mo ng konti. Amen. Pagalingan sa pagmamahal sa iyong ina, Praise God. Pastor, naiintindihan ko na. Pero, Pastor, hindi niyo po kilala ang mother ko. Yan. Pinabayaan po kami. Hindi po ako mahal niya. Iniwan po kami. Ipinagpalit po kami sa iba. Hindi po naging mabuti ang mother ko sa amin. Ano po ang gagawin ko? Una, patawarin mo ng mother mo. Kasi nasa sitwasyon siya ng buhay niya na hindi niya na talaga alam ang gagawin niya. Maaring nakita mo, naramdaman mo na gano'n ang mother mo, pero may point ng buhay mo na hindi mo alam, pero masaya siya nung inanak ka niya. Or nung karga ka niya. Mahal ka niya, nagkataon lang sa sitwasyon, hindi niya kaya. Kaya patawarin mo na. Hindi kayang ibigay ng mother mo ang pag-ibig na hinahanap mo talaga. Hindi magiging 100% yung ina-expect mong pag-ibig na babalik sa'yo ay hindi kayang ibigay ng mother mo. Kaya, Christian, kuhanin ang pag-ibig kay Lord. Kuhanin ang pag-ibig kay Lord. Kung matanda na ang iyong mother, love your mother patiently. Huwag mong saktan. Hindi lang pisikal, huwag mong saktan sa salita. Mas masakit yon, yung salita. Kung wala na siyang kakayahan, intindihin. Yung ginagawa niya noong sanggol ka pa, pwede yung mabaliktad. Sa pagkakataong ito, siya naman ang iintindihin mo. Kahit ganyan na ang mother mo, iintindihin mo talaga siya. Christians, tayo lahat yon. Christians. Tayo ang mag-aalaga sa ating mga magulang. Tayo yun. Siguro naman, kayo po ay nakarinig na ng story na ang mother o ang father ay pinagpapasapasahan ng mga kapatid. Diyan ka muna sa kabila. Pagdating doon sa kabilang, nagtagal na. Doon ka naman kina ate. Doon ka naman kina kuya. Pinapaikot, alam na matanda na. Christian, tayo ang mag-aalaga sa ating mga magulang
Sa bahay natin, papatirahin at sasabihin natin sa ating mga kapatid, kung gusto nyong makita, dumalaw kayo dito, kayo kumikot dito. Hindi na siya lang iikot, matanda na nga sila. Sila ang pumunta dito, kayo pumunta dito. Kami mag-aalaga. Paano supply? Si Lord ang mag-provide. Amen? Huwag niyong dadalhin sa home for the aged. Namimiss nila ng sobra ang kanilang pamilyeng tunay. Sa ibang bansa uso po ito. Yung mga may edad, dinadala sa home for the aged. Pero sa Pilipinas, may kanya-kanya. Huwag mo sasaktan. Huwag mong pipiliting maligo kung ayaw niya kasi may edad na siya. Malamig yon, malamig. Please. Kung kaya mong kumuha ng mag-aalaga sa iyong magulang, na alagain na, much better, kumuha ka na mag-aalaga. Kung hindi mo talaga kaya, huwag mo lang saktan. Amen? Christians, tayo mag-aalaga. Amen? Amen po ba? Amen. Tayo ang gagawa ng paraan para sa kanila. In conclusion, grabe, natapos na ganun ng preaching no? Parang makadabagdamdamin itong preaching na ito, pastor. Kaya isang beses lang ito, isang taon. Mahal tayo ng Diyos gaya ng pag-ibig ng isang ina. Mahalin natin ang ating ina. Show them your love. Let's practice today and do it every day. Hindi lang tuwing Mother's Day. Every day, gawin natin ang pag-ibig sa ating mga ina. Para sa mga nagpaplanong ina, wait lang. Pwede po ba tumayo ulit ang ating mga mother? Mga mother, tayo po kayo. Yan. Mother. Tayo na, wag na po mahihiya pag mother na. Basta may anak, mother na yan. Mother, alam ko po, kayo po ay nagpaplano ng matindi sa inyong mga anak. Tama ba? Pero meron ako isang payong sasabihin sa iyo. Mother, inay, mami, mama. Alam kong mahal na mahal mo ang iyong anak. Pero as mother, tatandaan mo ito. Your responsibility is not to plan out the life of your child. Kasi si Lord ay may maganda ng plano sa inyong anak. Ano po ang role ng mother? It is a mother's job to understand her role in God's plan. Bilang ina, ilapit mo ang iyong mga anak kay Lord. Makilala niya si Lord. At pag nakilala niya si Lord, kahit wala ka, mother, hindi mawawala ang iyong anak. Hindi mawawala o malalayo ng landas ang iyong anak. Bakit? Na ituro mo ang tamang daan para sa kanya. Hindi mo na rin kailangan utusan na bigyan ka. Pag yan na in love kay Lord, kahit hindi ka humingi, may monthly allowance ka dyan. Bakit? In love siya kay Lord eh. Meron tayong ginanap na VBS, yung mga anak nyo maliliit, pa-attendin nyo yan yung maliliit yung anak. Habang maliit pa, tinuturuan ng tama yan. Ipilit nyo nang ipa-attend. Ako natutuwa kay mami, narito si mga anak niya kahapon. Alam nyo kung bakit? Kasi pag yan na in love kay Lord, hindi mo na kailangan sabihin na, huwag mo sasabihin na magulo mo na ganyan. Hindi na. Magkukusay ang mga anak na igalang, mag-bless sa inyo, magiging mabait niya kasi nasa church. Hindi mo na kailangan turuan niya kasi sa church pala natuturuan na yan. At pagdating ng panahon, huwag ka mag-alala. Huwag ka na rin mag-alala sa future. Si Lord ang bahala sa'yo at ang iyong anak ay pinadala ni Lord para sa'yo na mag-aalaga sa'yo. Amen? Kaya ngayong oras pong ito, pwede po ba ma-invite dito sa lahat sa harapan ang mga ina? Dito sa harapan. Wow, ang dami namang mother. Woo! Sige po, lapit tayo. Sige, harap po tayo dyan sa audience. Harap. Isang hilera lang po tayo. Yan, mga mother. Wow, ang dami namang mother. Dito po, maluwag pa po sa kabila. Sa kabila po ang iba, sa kabila po. Sa kabila po. Sa kabila po tayo. Sige po, sama po kayo. Sa kabila po, sa kabila po, sa kabila. Okay. Ayan na. Ang una po natin gagawin para sa mga mother, syempre, pinakamaganda muna, lahat po ng kanilang kapamilya,
pwedeng asawa, anak, or kamag-anak, lalapit po sa mga mother para ipakita in action ang pag-ibig nyo sa kanila. By giving thanks, magsosorry kayo, magbigay nga po ng space. Baka po magbigay lang po ng space. Sige po. At kung wala naman dito yung mother mo, mag-practice ka, lapit ka sa ibang mother mo, bumati ka, Happy Mother's Day. Magpa-practice ka para pag uwi mong bahay, hindi ka na mahihiya. Okay lang? Sige po, lapitan natin ang mga mother. Pasalamatan natin sila. Ayan. Sige, lapitan nyo po. Ayan, lapitan nyo po. Yes. Happy Mother's Day! We appreciate you all! We appreciate you! We appreciate you! Yung mga nakaupo, lapit kayo! Sige, lumapit kayo! Yung ibang nakaupo! Sabihin nyo, bumati kayo ng Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day! Sige, lapit! Yung mga nasa likuran, lapit! Batiin nyo lahat! Ng Happy Mother's Day! Lapit po kayo sa mga mother. Kayo po ay bumati sa kanila ng Happy Mother's Day. Pasalamatan sa mga ginagawa nila. Kung wala yung mother mo dito, I pray next year, Mother's Day, kasama mo na yung mother mo. At ngayon pong oras na to, may gagawin po tayo. Sa lahat po ng may nagtanong na naman. Paano po, Pastor, kung yung nanay ko po wala na? Kung yung mother mo wala na, yung asawa mo mother din ng iyong anak. Yung lola mo, mother din yon. Yung magiging mother or magiging asawa ng kapatid mo, mother din yon. Meron ding spiritual mother. Yung mga nag-aalaga sa'yo, mapalapit kay Lord. Maraming pwedeng mother. Kaya pwede ba, walang dahilan para hindi natin maipakita ang pag-ibig natin sa ating mga mother. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, meron po kaming simple gifts para sa mga mother na naririto. Sige, makikibigay na ng ating simple gifts para sa kanila. Ayan. Wait lang po ha, may pamimigay po. Simple token po na ipamimigay para po sa inyo. Ayan, pinamimigay na. Thank you so much po. At sa pagkakataon po ito, i-stretch natin ang kamay natin sa ating mga mother at ipag-pray natin sila kay Lord. Sige po, i-stretch po natin ang kamay natin sa ating mga mother. Father God, I pray na i-declare, Panginoon, ano naman ang design ng puso ng bawat isang mother na naririto, I declare, ito po'y magkaroon ng kaganapan. Lord, I also declare, hindi man sila nagsasabi ng masakit sa kanilang katawan, Lord, I declare healing right now in Jesus' name.
Lord, we plead the blood of Jesus, Lord God, na mag-heal sa lahat ng nararamdamang hindi maganda sa katawan ng aming mga mother. In Jesus' mighty name. And Father God, I also declare, Lord, palakasin mo ang bawat isang naririto. Sing lakas noon, Lord God. Mas palakas kesa dati, Lord God. In Jesus' name. And Father God, I declare also na Lord, kung may mga times na sila po'y nangihina, Lord, I declare, maalala ka nilang mas lumapit sa iyo, Lord God. In Jesus' name. And Father God, ngayong Mother's Day, we appreciate them, Lord Panginoon. At Lord God, sa araw na ito, Lord, I declare also na anuman ang hinihingi nilang blessings, na-receive na nila ito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord God, I declare mahabang buhay pa. Mas mahabang buhay pa para sa kanila. Mas malakas sa pangatawan. May pabor, Lord God, sa lahat ng gagawin nila. Mas mahaba pang pasensya. Mas matindi pang pag-ibig, Lord God. Mas matindi pang pag-ibig, Lord God. In Jesus' mighty name. And Lord, kung meron man silang pagkukulang, Lord God, sa kanilang mga ina noon, sa kanilang mga ina, I declare lahat ng pagkukulang na yun ay mapupunan ngayon na meron na silang mga anak. In Jesus' name. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much po, mga mother. Pwede na po tayong bumalik sa upuan. And I invite everyone to stand up. Marami po ako nakikita medyo umiiyak dyan. Nakikita ko kayo. Nakikita ko po kayo. Yung iba dito, na para bang may hindi tayo nagagawa, right? I know na habang ako ay nagpipreach kanina, ramdam na ramdam mo may ginawa kang hindi tama or else may ginawa kang hindi mo pa may gusto kang gawin na hindi mo pa nagagawa. Christian, tayo ang mauunang magsabi ng I love you sa ating mga mother. Tayo ang unang yayakap sa kanila. Tayo ang unang magbibigay sa kanila. Tayo ang unang magpapakita ng pag-ibig sa kanila. Kaya right now, pray to God. Ipag-pray mo yung mga mothers ng buhay mo sa oras na to. Habang nag-worship ka sa Panginoon, i-pour Father God in heaven, Lord, I pray, kung meron man kaming hindi pa nagagawa, Lord God, Lord, I declare, magawa namin, matagal ang aming mga hiya, Lord God, pagkos, Lord, mapalitan ng pag-ibig. Lord, I also pray, na kung meron man kaming hindi nagawa sa aming mga mother, Lord, I declare,
magawa namin yung mga bagay na yon. Kung wala man yung mother, Lord, magawa namin sa ibang mother. Father God, I also pray na kung may kakulangan sa puso, may mga masamang experience sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga ina, Lord, I declare, ikaw ang pumuno sa puso ng bawat isa. Huwag nilang hanapin yung hinahanap nilang pag-ibig sa kanilang mga ina. Lord, ikaw, Panginoon, na magpuno sa hukag na puso ng bawat isa, sa emptiness na nararamdaman ng bawat sa kanilang mga puso. In Jesus' name. Father God, salamat po. Dahil ngayong oras na to, as we worship you, we adore you, Lord God. Pinupuno mo ang bawat isa. Pinupuno mo lahat ng kulang. Father God in heaven, Lord, biyayaan mo po kami na kahit hindi Mother's Day, ma-celebrate namin ito palagi. Lord, paalahanan niyo po kami, Panginoon, na yung aming mother ay nag-iisa lang at ibigay namin sa kanila yung pag-ibig na narapat sa kanila. Lord, bigyan niyo po kami ng pasensya, ng biyaya, Lord God, na maunawaan na aming mga mother. Lord, salamat po sa aming mga ina. Tunay na sila po ay regalo niyo po sa aming lahat. Thank you so much, God. In Jesus' name, Amen. Palapakan po natin si Lord.